natin tignan na yung mga bata, tao din naman sila na bakit hindi tayo gumawa ng paaralan na dapat nag-aaral sila kasi masaya sila sa ginagawa nila. Hindi yung kailangan laging ito. Requirement, 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 comply, comply, comply. So yung bata, nakatingin lang sila dun sa grade nila na parang, ganun din naman kasi, bakit ganun din ang thinking ng edoc system natin na yun ang neoliberal na edukasyong mayroon tayo. Kasi nga, neoliberal din yung lipunan na mayroon na nag-i-exist sa lipunan natin na dun ka muna gustong iset ng lipunan natin na dapat ganito ang edukasyon natin. At yung lipunan natin ay masyadong nakatingin sa pagnenegosyo, sa kapitalismo, parang ganyan-ganyan na parang lahat na lang ng bagay ay commodity. Correct. Commercialism. So, ay, naku. Dahil doon, yung mga bata na na-pressure, saging greed conscious, yun yung manifestation na parang hindi naman kasalanan ng bata, pero parang nagiging commodity ang tingin ng bata sa sarili niya. Correct. Na kapag mas mataas ang grade, mas mataas ang presyo. Kapag mas maraming achievement, mas mataas ang presyo yung halaga. Na parang hindi mo na nakikita yung worth mo intrinsically galing sa iyo mismo, but kung ano yung isiset sa iyo palagi ng society. Correct. Tsaka, ang hirap, pero ang ano kasi sa grades, di ba? Parang yun talaga yung nagiging measure. Parang walang ibang other measure kung gaano ka kagaling na student. So, feeling ko yun din yung problem. Parang alam niyo, oo. Alam mo ba? Sige, tuloy lang, sir. Tuloy lang. Sige, kinikwento ko lang, sir, na parang, kasi kunwari kami, kahit sumali ka ng co-curriculars, hindi siya nabibigyan ng numero or bigat sa school, sa ending. So, parang wala, kakapit ka talaga sa grades lang. Puro grades, ayun. Pero yun nga hindi rin na-realize ng a lot of students talaga. After talaga ng college, after nung first job mo especially, hindi na siya nagmamatter. Hindi mo na magagamit yung cum laude, magna cum laude masyado. Ang magiging basehan mo lang talaga yung last mong ginawa, yung last mong trabaho, yung last mong achievement, ganun. So, ayun, I think good naman to aspire. Sige, siguro, Sir Jai. For example, pag-usapan natin si Alisa Alano. Kilala niyo si Alisa Alano? Yung UP yun, di ba, sir? Wait lang. Pa-refresh nga, sir. Yung UP na... Yung nawala, di ba? Tama ba? Yung isa sa mga... pinatay ng estado ng mga militar. Okay, sige. Okay, so parang, di ba, ang argument ay si Alisa Alano ay nag-research sa bundok. So the people don't believe that. Most of the, may mga tao na hindi naniniwala, ay, nag-research sa bundok, pang justify lang yan ng keme-keme, pero mga NPE talaga yan, ganyan-ganyan. Ito kasi ang problema, no? Sana galing yung ganung thinking. Yun nga, dahil ng education ay palagi lang tinuturo ang bata na kailangan mag-comply sa requirements. When we think about research, parang tingin lang natin, kaya mag-research kasi kailangan mag-comply. Kaya mag-research kasi kaya may panel. Kaya mag-research kasi may grade may grade na kailangan ipasa. Kaya anumang bagay na galing sa intrinsic motivation ng isang bata, ng isang tao, nakikita nating imposible. Pag nag-research si Alisa Alano, anong mapapala niya doon? Anong interest? Gagayaman ba siya? May kikitain ba siya? Wala. No, ganun tayo sinanay ng education system na parang lahat ng bagay may kapalit. Na parang nagigets natin. Kaya naman, Tsaka parang kailan pa ba naging weird or masama na bumaba dun sa mga ibang communities, 'di ba? Parang yun yung nagiging pangit yung dating eh. Kasi parang bakit weird na nandun siya? Hindi ba talaga dapat bumababa talaga or nakikisalamuha rin talaga tayo dun sa ibang communities? Oo. Parang yun nga naka-design yung parang kailangan ang classroom, ang education ng college, tunog corporate lang. So ang once na ang tao ay pinili lumabas dun sa ganung klase ng conformity, ang akala nila hindi normal, mali, masama. No? Kaya akala nila yung pagpunta sa community, kahit hindi man literal na nire-require ng school o ng subject, ang imposibleng paniwalaan nila or para sa kanila hindi totoo. Parang ganon, parang, yun nga, sa nabasa kong utos ng hari na parang sinasabi na, for example, kung ipapatoy mo yung sistema ng edukasyon ngayon sa magbigay ka nga ng mga great people. Halimbawa, mga tanyag ng mga pangalan ng tao sa iba't ibang larangan. Yung talagang tanyag, yung kilalahang pangalan ng mga tao. No, quiz through ako. Kunwari gusto ko si Obama, ganyan. Sige.
Tama. Okay, send na lang. Si Albert Einstein. Sige. Okay. For example, si Albert Einstein. Hindi kaya may bumagsak din sa ibang subject. Tingnan mo, kung si Albert Einstein, nadakila sa kasaysayan ng mundo sa siyensya, na lumikha ng theory of relativity. Tingnan mo, halimbawa, kung si Albert Einstein papasok sa classroom, especially dito sa Pilipinas, tingin mo, matutuwa sa kanya yung mga science teacher? Hindi. Bakit? Itsura niya sabog-sabog yung buhok. Correct. Tapos for sure yung mga questions din niya parang outside of the textbook. For sure may mga questions na parang, ano ba din naman to yung itinuturo sa classroom? Oo, na parang, Na parang, okay, si Jesus. Tingin, matutuwa sa kanya yung mga teacher kapag nakita yung itsura ni Jesus na nakachinelas, mahabang buhok. Na parang, nawawala yung ano mo, kung ano yung nakikita nilang physical or expression mo, parang laging ganun, mali sa kanila. Yung hindi ka mag-confirm sa kanila. So parang ganun. Diba? Si Hemingway, lasinggero. Pero pag nakakita ka ng isang lasinggerong estudyante sa classroom, kagagalitan mo. Iisipin mo na walang mararating sa buhay, suwain. O hindi ako nagagalit, Sir Jai. So parang ganun kasi, hindi naman, sabi natin. Diba? Ganun. Parang, ang ironic lang na kung sino pa yung mga tanyag na tao, sila yung parang outside of the box. Correct. Feeling ko yung school talaga yung parang kapag yung program talaga is sobrang strict or rigid na. Talagang nawawala yung opportunity ng students maging original, mag-explore. So, ang dami rin talaga maging tao. Ang dami rin talagang ideas na nawawala. Yung ideas na dapat na ipanganak pero napigilan kasi tinuruan natin na dapat ganito. Ganun. Josh, naalala kita, Josh. Pero yun. Hello kay Josh. Hindi ko yun dati. Di ba parang ganun? Ilang years ka na nagtuturo, Sir Jai? Ay, wait lang, Sir Jai. Light topic muna. Ano daw yung niluluto mo? Naku-curious sila, Sir Jai. Ano daw ang recipe mo? Corn. Corn beef na may patatas. Ano ko siya? Anong tawag nun yung parang pinakakalma? Comfort Ito yung meal. parang comfort meal. Comfort meal. Corn beef. Ay. Ako spam. ang awkward. Tama yung sinabi dito ni Didi Tumaykos. Most schools, karamihan, hindi man lahat, karamihan sa mga school, sila yung pumapatay ng pagiging malikhain ng isang tao, ng isang bata. Mismo. Ayun. Kaya, happy rin ako kapag parang yung school maluwag, yung konti lang yung required na units. Kasi, ako yung mga nagagamit kong soft skills ngayon, hindi ko natutunan sa classroom. Mas natutunan ko siya sa student organization, yung kapag nakikipag-usap sa projects, etc. Doon ko na hone yung soft skills. So, yun, sobrang binavalue ko rin talaga yung co-curriculars and yung mga student org, ganyan. Sabi ni Didi, sige. And that's the goal as a teacher, is to let our students think always outside the box. Yes. Yun nga eh. Actually, kahit naman sino kayang sabihin talaga yun, kahit yung mga educational, yung sabihin na, think outside the box, lumikha kayo. Pero when they practice that principle, at hindi umayon doon sa conformity na gusto mo, you demonize the students. Correct. Hindi normal na tingin mo dun sa bata na parang, yun naman yung kapunapo natin sa atin. Sige, sir. Pasensya na po, sir, na ano ko lang. Bakit? Go lang, sir. Nag-ano lang naman tayo. Chika-chika lang. Ayun. Pero sa amin kasi, kung sa class ko, yung number 1 rule ko is dapat hindi sobrang busy ng student. Kasi ayokong sobrang hirap nung 3 units na subject ko na wala silang gagawin kundi yung 3 units na subject ko. So as much as possible, sobrang luwag. Sa amin parang ang grading requirement ko lang 3 exams. Tas the rest is attendance na. Halos ganun yung grading criteria ko. Kasi in-acknowledge ko rin na hindi ko man mabigyan ng masyadong room for creativity sa classroom. At least may oras sila sa labas, di ba? May oras sila para mag-explore at mag-co-curricular or whatever projects yung gustong gawin. Kaya Sir Jay, paano nyo ba siya pinapractice? Ano yung mga parang super practical na, okay, ito yung rule ko sa classroom para ma-unleash yung creativity nyo, para hindi ma-curve Actually, hindi ko pa nga na-perfect yung ganyang bagay kasi at some point, sobrang ko pa din talaga. At some point, very traditional pa rin ako sa ilang bagay, Pero, sa akin naman, hindi ako masyado magpagawa sa klase. Isang bitawan minsan.
yung pinapagawa kong output. Ewan ko, actually ganun, may mga ganun nga dati sa college, yung parang, isang pasahan lang, o yun na rin, ito na lang yung magiging grade mo based sa performance mo. Parang hindi na siya nakakabugbog sa gawain. Yeah, so Ayun. ako kasi hindi ako masyadong mapagawa. Kasi Pero kayo, again, Sir Jay, so yung sa inyo, yung... magpagawa ko o hindi. Ay, sorry. Ayan, yung masasabi ko sa inyo, Sir Jay, I think yung tayo nyo pa lang kasi, yung pagdamit nyo pa lang, yung paggawa ng PowerPoint, ang laking message na rin sa students na talagang it's okay na to be different, it's okay to, be creative inside the classroom. So yung mismong pagtayo nyo pa lang, sobrang laking dating na nun, sobrang laking message, and sobrang laking support for the students na, okay, pwede ko palang gawin to, pwede palang maging ganito. Ayun. That's the politics of my content. So, yun talaga yung gusto kong sabihin na parang, di ba, tinuturuan tayo na dapat ganito ang itsura natin, ganito keme-keme, ganito ganyan. Gusto ko i-prove sa kanila na yung kakaganito nyo na set ng idea sa bata, binasag ko. Talagang binuwag ko. I prove na walang masama, walang mali. Hindi na bawasan yung kakayaw ko sa pagtuturo dahil lang sa suot ko. Hindi na bawasan yung authority ko sa classroom. Correct. Walang nawala. Mm-mm. So parang, bakit tayo magsiset ng mga norms na maapektuhan yung identity ng isang tao? Pero technically, wala namang kinalaman doon sa function or role na ibinigay sa'yo. Correct. And to be fair, Sir Jay, props din to BSU. Sobrang progressive din talaga na pinapayagan din talaga nila tayo maging ganyan or talagang binibigay nila yung academic freedom sa atin talaga. So, thank you rin sa mga state youth talaga. Kasi for sure sa private yan, may maririnig tayo. So, thank you sa mga state youth. And yeah, kaya dapat yung mga state youth, yan ang mga magagaling mag-produce talaga ng mga taong critical. Yes. Kaya dapat pinupondohan nyo ng malaki. Hindi yung binabudget cut ninyo. Correct. Ayun. Sa amin sobrang grabe rin yung academic freedom. Syempre yun, for better or for worse, yung sabihin ko naman sa academic freedom. Kasi meron din talaga mga teachers na hindi na pumapasok sa classroom, ang hindi na nagpapakita, yung pa-exam na lang. So, minsan sayang din yung opportunity. So, for me, parang rin talaga siya. Plus and minus yung academic freedom for us din. Ayun. Ganun. Yeah, wait na, mayroon lang akong bilang. Go lang, Sir Jay. Okay, salita. Sir Jay, anong light topic ulit? Anong recipe ng corned beef nyo? Sibuyas, bawang, ganyan. Anong nilalagay nyo sa corned beef? Paminta, saka face card. For example, after mag-brown ng bawang sibuyas, yan, face card daw. Ayan, para for additional lang. Yun, parang yun ang pinaka-important. Hindi man lang love, Sir Jay, talaga? Face card talaga ang nilagay. Hindi ba dapat yung pag nagluluto, love daw? Si face card agad? Wala ka nagmamatch sa akin. Pero yun nga, yun. Guys, mag-match na kayo kay Sir Jay. Nagahanap pala. Ayun. Tapos, Sir Jay, kung sa history naman, pag-usapan naman natin bakit history yung napili mo subject. Kasi, Sir Jay, sorry honestly, so, yun nga yung problem ko, Sir Jay. Honestly, history tsaka English na rin. Yun yung parang pinakahirap kong aralin no high school and college. Especially history. Parang sa ilang years ako nag-aral, isa lang yung history prof na nagustuhan ko. Tapos, there's talaga puro memorize, puro pa-essay, ganyan. So, kayo, Sir Jay, bakit history? Paano kayo na in love sa history? Paano nyo siya nagustuhan? At sinabi nyo, okay, ito ang ituturo ko. Yung teaching, second choice ko. Anong first choice niya, sir? So, ang first choice ko, engineering. Engineering, as in civil, ganyan, electrical? Pumasa ako sa bulso nang hindi ako STEM, ha. Wow. Pero kasi dahil nga hindi ako STEM. So, yung parang may keme about sa bridging program. Hindi ko na rin siya tinuloy. Tapos, nung pumunta na ako sa teaching, napapili na ako ng EDOC program, sabi ko, ano ba yung bagay sa akin? Saan ba ako mas kailangan? Mahilig ako sa maraming subjects. Okay, mahilig ako sa maraming subjects. Walang problema sa akin kahit anong ipaturo sa akin. Pero nga lang, doon ako palagi saan ba ako mas makakatulong? Dahil sa mahabang panahon, boring ang social studies, ang araling panlipunan,
at kilala ko ng tao yung social butterfly na parang very, alam mo yung vibrant, very positive, na very quirky. Sabi ko, dito ko kailangan, dito ko bagay. Lalo pat sa mahabang panahon, boring ang tingin sa kanya. So, bakit hindi tayo magiging game changer? Okay. So, hindi niyo favorite subject ang history before? Parang talagang napili niyo siya kasi parang, okay, ito ang pinakamalaking impact ko. Favorite ko. Favorite din. Okay. I mean, nakakaintindi ako. Galing. Ganyan. Basta favorite ko siya. Ang hindi ko naging gusto nun, yung economics. Medyo naboringan ako sa economics. Pero ngayon gusto ko na rin yung economics. Ang ganda ng econ. Pero ayun, ganon. Grabe. Okay. Tapos, Sir Jai, kunwari, di ba? Dati ayaw ko doon, pero ngayon Anong mga top tips Tuloy. para maging mabuting student ng history? I think yun yung medyo challenging for a lot of us. Kasi talagang for a lot of people, history is about memorization, history is about dates, about Nick. Pero paano ba maging mabuting student ng history? Ang ganda ng tanong ko, Sir Jai. History, isa sa mga tinuturo niya, mag-isip ka. So parang, hindi mo kailangan magkabisa. Ang sinasabi niya, mag-isip ka. Pag sinabi natin mag-isip ka, paano ka mag-iisip? You know how to connect the dots ng timeline sa mga nangyari noon, paano siya nagko-connect ngayon. You know, you create your own you create interpretation based doon sa mga sa mga resources sa mga sources na mayroon, sa mga data na mayroon, na parang you don't have to memorize, pero at least mag-isip ka. Madali ba yun? Hindi. Pero kailangan gawin mo. And at the end of the day, kabisado mo man lahat ng detalye o hindi, ang hindi dapat mawawala dito, ano yung essence ng isang kwento sa kasaysayan. And it's not about just memorizing the essence of it, but also dapat magiging value mo na siya buong buhay mo, or magiging value mo na siya kung paano mo titignan ang lipunan. Paano mo uunawain ang tao? Ang tao ang kapwa. Paano mo uunawain ang bayan? Kailangan yung values, yung pag-unawa mo na sa bayan at values mo sa lipunan, kailangan nagagamit mo yung natutuhan mo dun sa history. So yun lang din yung gusto niyang isabihin. Yun ang gusto niyang ituro sa'yo. Ang ganda nun, Sir Joy. Parang kailangan magtanong. Kailangan mag-isip. Kailangan maging critical. Tama ba yun? The critical. Ayan. Ang galing. And when you teach critical thinking, dapat, pag natuturo ka kasi ng critical thinking, ikaw na teacher, dapat alam mo sa sarili mo na hindi ka ligtas sa pagpupuna o hindi ka ligtas doon sa pagtatanong ng bata. Kasi pinipili niyan yung principle. Doon lagi dapat na kumakampi ang isang bata. Kasi once na kumampi sa isang tao, na tao lang ang batayin, hindi ang prinsipyo doon sa bata, hindi critical thinking yun, indoctrination yun. Indoctrination. Uy, bago sa akin yun. Indoctrination. Kaya ako, minsan, inahayaan ko yung bata na punain din ako. Kung kapuna-puna, kung lang naman. Hindi naman nawala yung authority. May pumupuna ba, Sir Jai? Paano nagpupuna ang mga Sa mga humor na masyadong dark. Sa humor na masyadong dark, may may nagko-comment din. Sa amin kasi parang, usually wala na, yung comment namin sa dulo na namin nakikita, yung parang sa may evaluation din ba kayo, Sir Jai? May student evaluation form meron. ganyan. And yes, batayan din siya sa pag-renew sa akin. So binavalue naman ng institution yung student evaluation. Talaga? Okay. Sa amin mas maluwag. Parang di ko alam kung tinitingnan talaga nila. Pero ako tinitingnan ko binabasa ko talaga lahat. Kasi doon ko rin ma-adjust Parang doon ko rin malalaman yung Parang paano ba gagawing mas maganda yung klase sa susunod na semester, ganyan. Ayun. Sir Jai, pinanood ko yung interview mo saan nga ba? Sa PTV. Sabi na ang tinuturo mo is the contemporary world, readings in Philippine history, and gender and society. Tama ba? Ayun. Saka Rizal. Tsaka Rizal. Si Rizal. Pumunta na kayo dun saan? Ano nga yung bundok na yun? Yung sa... Ano yung bundok na may mga Rizalista? Rizal. Hindi ko alam yung Ano nga ba yun? Sa UP ganun, di ba? Sa UP, ano namin yun? Yung ano? Ano namin yun, Sir Jai? As in, pumupunta kami sa bundok na yun, kasama dun sa
class na yun. Di ko nga alam ang pangalan ng class na yun, PI 100. Tapos, dito Sir Jai, ano ang favorite mong tinuturo sa Philippine apat? Indigenous or Philippine? Mount Banahaw. Ayun, parang Banahaw. Thank you, Ivan. Philippine history. Philippine history talaga. Philippine history talaga. And sa'yo, Sir Jai, anong part ng history ang favorite mo? Anong part ng history ng Philippines ang favorite mo? Katipunan. Katipunan? As in the Spaniards, ganyan. Ay, no. Spanish era. Sinaunang bayan. Yung sinaunang bayan. Pre-colonial. Pre-colonial ba tawag? Tama ba? Sorry pa, Yes. Paki-correct ako, Sir Jai. Hindi talaga ako expert sa history. Please correct me. Tama. Pre-colonial. Oo. So, Yeah. ano ang biggest insight niyo din, Sir Jai? Ano ang maganda sa pre-colonial na nawala or na-lose natin nung dumating na ang mga colonizers? Ganyan. Parang ang turo sa atin sa mahabang panahon yung mga sinaunang bayan, yung sinaunang mga ninuno natin, mga bobo, mga pandudumi, mga pangit, hindi sibilisado. Ganun sa atin tinuro ng mga kolonyalista yung buhay noon. Pero nung tinuturo ko siya at natutunan ko din yung kasaysayan, I realized na maling-mali yung ganung klase ng kaisipan kasi hindi naman talaga basta mali. Yung parang hindi naman pangit, hindi naman bobo, hindi naman walang kwenta, hindi naman madumi, hindi naman hindi sibilisado. No? Correct. Pero galing kasi sa point of view ng mga taong hindi naman nakakaintindi ng lipunan natin. Kaya natural, magiging masama yung tingin nila doon sa lipunan ng sinaunang bayan. At akala natin na wala yung mga yon, pero hindi. Nagpatuloy siya hanggang sa kasalukuyan yung mga pamana ng sinaunang bayan na kailangan din natin i-unlearn yung mga kolonyal na kaisipan. No? Kasi yun yung dahilan kung bakit tayo na-oppress. For example, yung oppression, yung kahirapan, yung corruption, yung pananakot, nagsimula yan sa kolonyal. Rin sa pananakot. Doon nagsimula lahat ng kawalan ng kaginhawaan. Kaya kailangan natin i-unlearn yung mga kaluraning mga bagay na itinuro sa atin ng mga mananakot. Correct. Parang yun yung important din, no? Parang Yun yung kapag kiniwala ko. pag nag-aral ka ng history, kailangan mong tingnan kung sino ba yung nagsulat. Sino ba yung point of view ng Oo. author, sino yung point of view ng libro. Kasi iba talaga, nagbabago kung paano siya Totoo. sinulat. Depending Yeah. kung anong point of view at ano yung Sino ako? Yes. ano yung karanasan ng author. Hindi naman, baka Anong hindi naman pananaw ang gamit? correct. Hindi naman Diba? baka Tinuro ba gusto sa inyo niyang yung pantayong pananaw? Hala, baka oo, Sir Jay, pero hindi ko na maalala. So, kailangan mo ring ikwento sa amin. Yung pantayong pananaw, pang kaming pananaw, pang silang pananaw. Parang, hindi yata. Ni Dr. Hindi ko Zay na Salazar na maalala. dapat ang nagkukwento ng kasaysayan natin, yung mga taong kasama natin sa lipunan, nakapareho natin ng lipunan, nakapareho natin ng identity. Okay. Ang ganda nun. Dapat ganun. Nasa isang kultura. Sige nga, Sir Jai. Ito nga, challenge na question lang din. Kunwari ngayon, di ba? Parang yung nangyayari today will be history in the future. So, ano ba yung magagawa natin to protect yung history ngayon? Ano ba yung role natin as, ano bang tawag? Actors sa mga nangyayari sa lipunan ngayon? Kailangan hindi nawawala yung kultura natin na ipinapasa-pasa natin yung karanasan at kwento ng mga nauna sa atin. Pag sinabing hindi hinahayaang, dapat nagpapatuloy, dapat bahagi ng mga batas, ng pulisiya, ng systemic. Okay, for example, hindi tinatanggal ang pag-aaral ng kasaysayan sa paaralan mula sa iba't ibang yugto ng kanilang paglaki. No, hindi binabawasan, hindi nire-reframe at kino-compress. Kaya nga tutol tayo sa pagbabawas ng mga GE, di ba? At pag-reframe ng mga GE courses. Kasi nga, yun yung mga palatandaan na o mga manifestasyon na unti-unting tinatapon yung mga pag-aaral sa agham panlipunan tulad ng kasaysayan sa mga akademya. At hindi dapat tayo papayag doon kasi doon papunta yung pag-devalue ng pag-aaral lang ng history ng kasaysayan, ganyan. Correct. Ang ganda, Sir Joy. Alam mo sana, dapat ikaw talaga teacher ko. Baka nagustuhan ko rin ng history kung ikaw ang history teacher ko sa kahit anong taon. Grabe. Ang galing. Ang swerte ng students mo, Sir Joy. Ilang years ka na nagtuturo, Sir Joy?
3 years. 3 years. Happy naman so far. Talagang ito na yung gusto mong path talaga. Full-time Kumain ka teacher. na? Kumain na ako, Sir Joy, kasi Kumain ka na? 10:19 na. Nakain ako. Hmm. Pa-deliver na ako ng ano. Ayun. Ang hirap din. Humingi ako ng questions kasi sabi ko, guys, masyado tayong seryoso. Bigyan nyo naman ako ng light questions for Sir Jai. Ang seryoso rin ng mga tanong, ano yung one thing sa history sa Pilipinas na hindi natuturo, yung gusto mong malaman ng iba? Para naman to hindi naging serious? Yung hindi masyado na ituturo na gusto para sa akin yung sinaunang bayan pa rin. Maraming hindi na ituturo sa sinaunang bayan. Oo, kasi actually naalala ko sa history, ang natuturo lang mostly is yung di ba yung nahukay yung mga bangkay, yung mga Yun lang. sa Palawan, Yung mga ganyan. barangay, mga Tapos, timawa. Kalat yung mga raha-raha, ganun. Pero mas mahaba talaga yung discussion na inaalat natin sa 300 years ng Spanish, tapos the American and Japanese era, ganun. Ayun. Marami ang hindi na ituturo. Sa sinaunang bayan, yung ganyan. Go Yung lang, Sir mga Jai. kwento, for example, ano ang ibig sabihin anong ibig sabihin ng mga babaylan, ano ang esensya ng mga yam, no, hindi lang sila basta priest, hindi lang sila basta advisor, hindi lang sila basta kumakausap ng mga nilang sa non-material world, but ano yung simbolo ng mga ito. So yeah, kasi yung mga non-material na kultura during the sinaunang bayan, tas paano siya nagpapatuloy hanggang ngayon, yung paniniwala natin sa usog, yung mga value, yung mga, for example, yung konsepto ng ginhawa, yung konsepto ng katimawaan, no, marami ang hindi na chika doon. Feeling ko kailangan magsulat ng libro or gumawa ng YouTube channel na ganun yung mga topics. Feeling ko kailangan Kasi ang konti rin talaga ng resources na masaya basahin. Yung resources na ayon sa taste ng mga Gen Zs ngayon, di ba? Parang, ang hirap din kasi, parang, saan ko ba makakuha yung mga information na hindi naman nakalagay sa books namin nung elementary at high school, yung ganyang mga information din, di ba? Alam nyo, meron na tayo niyan. Si Xiao! Sino si Xiao? Xiao! Anong Xiao Chua! Xiao Chua. Ito. Xiao Chu. X. Chua. Marami pong material sa internet. Sige. Titingnan namin yan, Sir Jai. Sir Jai, mga light questions muna. Ayan, para gumaang ang kain mo. Kilala niyo si Charmaine, Sir Jai? Oo. Yung tanong nila, kung may fruit ka pa raw ba napapalitan ng pangalan, ano daw yung mga fruits na yun? At anong pangalan ang ipapalit mo? Wala. Hala? Ayoko manggagaling sa ibang tao yung pangalan ng isang prutas. For example, imagine natin may buhay yung mga prutas. Kunyari may buhay yung mga prutas. Ayoko ako maging ng pangalan nila. Gusto ko sila. Wow. Kasi magiging part ng buhay nilang pangalan, yung identity nila. So doon papasok yung kahalagahan ng live name. Bakit hindi natin ibigay sa prutas o kaya sa tao yung kanilang mga live name, yung mga preferred nilang tawag sa kanila ng mga pangalan? Ang husay mo doon, Sir Jai. Pwede kang Miss Universe doon. Ang ganda nun. Actually, pinost ko siya. Pinost ko siya na parang, nakita. na parang suporta tayo sa mga prutas, natatawa tayo, and we are very joyful na si Charmaine, inalaw natin na ipangalan niya yung sarili niya as Charmaine at hindi Orange kasi yun yung identity niya. Pero sa totoong buhay, when a trans people do that, bakit hate ang nare-receive nila? Correct. You get what I mean? You get what I mean? Na parang, hindi naman, kung totoosin kapag in-observe mo yung gusto mangyari ni Charmaine, that's live name. That's preferred name niya. So bakit hindi natin ibigay sa totoong mga tao na hindi ka naman masasaktan, na hindi naman makakasama sa'yo, na hindi naman matatapakan yung karapatang pantao mo. So yeah. So, kaysa ako magdikta ng pangalan ng isang prutas, hayaan natin sila kung ano yung live name na gusto nila. Tapos,
Sa akin naman, yung hindi ko maintindihan, parang 'di ba kunwari, hindi naman makakaapekto yun sa ibang tao. Parang kunwari nagpalit ka ng pangalan, gusto mo magpalit ng pangalan. Wala namang Diba? effect sa iba. Bakit magagalit? Bakit kailangang magalit ng ibang tao? Ba't may kailangan makialam, 'di ba? Parang hayaan nyo lang kung gusto niyang Charmaine siya talaga. Okay na yun. Oo. Ayun. Kasi magkukos pa kayo ng hate sa ibang tao, magkukos pa kayo ng gulo, at magkukos pa kayo ng conflict. Di ba dapat pangarapin natin bumuo ng isang mapayapang lipunan? Kung yung mga ganong bagay ay nagkukos lalo ng kapayapaan sa ating lahat, eh bakit hindi na natin gawin? Bakit kailangan silang mag-a-adjust sa belief na mayroon tayo? Grabe. I mean, Pang Miss Universe ka dun. Hindi naman sila, di ba? Pang Miss Universe yun, Sir Jai. Yung dapat Diba? dapat hindi tayo mag-decide ng pangalan ng mga prutas. Sila yung magde-decide ng pangalan nila. Ang ganda. Hindi ko naisip yun na. Nag-isip pa naman ako ng mga ano. Ganyan. Ano ipapalit ko sa Apple, ganyan. Sir Jai, ito raw. Anong favorite number mo daw sa electric fan? Ano, guys, yung medyo ano naman, gandaan nyo yung tanong, napapaya tayo kay Sir Jai. Wala na akong 1, 2, 3. Basta pinipindot ko. Ito kasi electric fan ko. Ay, ang cute, pink. So wala na siyang 1, 2, 3. Well, Yung declip. On-off na siya. On-off lang meron. Nice. Sir Jai, ano yung spirit animal mo and bakit? Ang spirit animal ko ay wait lang, ang hirap isipin. Kasi gusto kong i-intellectualize yung sagot ko. Kala ko sabihin mo, Agilan ng Norte. Sino ba yung yung hayop na parang weird? Weird na hayop. Parang, Hayop, yeah. platypus, Sino ba? ganun. Siguro, yeah. Sige, I'm gonna go with platypus. Or- Parang, Yung mag-isa kang kaya mo mangitlog. but that doesn't mean na hindi sila bahagi ng na parang wala silang maitutulong sa lipunan or sa ecosystem o sa biodiversity. Yeah. Ay, okay. Sige. Yung kailangan kakaiba, tapos naiiba, pero importante pa rin parte ng biodiversity at ng lipunan. Okay, sige. Biodiversity. Next question, Sir Jai. Spirit fruit naman. Bakit spirit fruit? Ano yung spirit fruit? Anong favorite fruit mo na lang daw, Sir Jai? Kung magiging prutas ka, anong klaseng prutas ka? Bakit spirit fruit? Nabasa ko. Sige. Talaga, mangga. Nostalgic sa akin yung mangga. Mangga. Gusto ko ng mangga, hindi dahil sa gusto ko si Aimee. Hinog or Hindi dahil hilaw? sa gusto ko si Aimee. Kahit ano. Kahit ano. Ako. Most likely hinog. Team Gusto ko ng hilaw ako. mangga, Gusto ko hindi maasim. dahil gusto ko si Aimee. Okay, sige. Anong meron sa mangga? Okay. Ano meron sa mangga? Hindi ko alam kung ano mga sustansya meron. Yung basta alcohol, masarap. Okay. So, mangga kasi, ayun ang masarap, no? Okay. Next daw, kung Sa- gagawa ka raw ng variation ng sinigang, like kimchi sinigang, watermelon sinigang, anong klaseng sinigang ang iluluto mo, Sir Jai? Pagpag. Prinito na yun, Sir Jai, di ba? The sinigang. Caramel. Siguro sinigang sa aso. Diba? Sir Jai. Parang, di ba, meron ng adobong aso, ganyan. Wala pang sinigang na aso. So, doon ako, sinigang na aso. Sige, ako matcha sinigang, ganun. Kulay green. Ano pa? Ang ganda, sinigang na Charmaine daw, sinigang na orange. Ang galing. Sir Jai, anong zodiac sign mo? Naniniwala ka ba sa zodiac signs? Hindi. Pero sige, sasabihin ko pa rin. Sagittarius. Sagittarius. Uy, Sagittarius yung kapatid ko. Magkasundo tayo. Mga Aquarius at Sagittarius daw. Ang galing. So, bandang ka pala? January, December. Wait lang. Tama ba? Ba kasi birthday ko? 3 birthday mo?
Dalawa. Dalawa? Okay. Yung isa birth certificate, tapos yung isa yung talagang... December. Oo. December, so Sagittarius. Tapos February, Aquarius. Yung February, siya yung nasa birth certificate ko. So, in legality, Aquarius ako. Pero sa katotohanan, Sagittarius ka. So, depende na lang kung anong ano. Pero saan ka nag-identify? Sa Sagittarius or Aquarius? Anong identity mo sa zodiac? Hindi ko alam eh. Talaga? Hindi ko alam eh. Kasi hindi man ako magabasa ng mga ganyan. Sayang. Basta, Sir Joy, funny siya. Nakakatawa siya kasi may similarities talaga ang makukuha na ano. Parang personality mo versus... I'm not a pick me girl ha. Hindi ako pick me girl. Basta hindi ko talaga siya amats yung ganyan. I'm not saying na I'm rare by the way, so pick me. No, I'm not, hindi naman ganun. But hindi ko talaga siya amats yung mga ganyang zodiac. Ay, sige. Papaturo tayo next time. Mag-i-invite tayo na magaling sa zodiac signs. Celebration, sir. Kailan kayo nagse-celebrate? December or January? December or February? Hindi ako nagse-celebrate. Totoo? Hindi ka naniniwala sa birthday, Sir Jai? Naniniwala, pero yung magpapahanda, magpa-party, Ay, kailan ba yan, Sir Jai? Babatiin ka namin. We will make sure babatiin ka namin. December 7 at saka February 7. Guys, December 7, Feb 7. Batiin natin si Sir Jai. Wait Sige, maalala ko yan. Sir Jai. Okay. Ikakalendaryo namin yan, Sir Jai. Sir Jai, sige. Gusto nila ng current politics daw. Okay lang ba sa'yo pag-usapan? Gusto mo bang pag-usapan? Sige. Ano daw ang nyo? Ano ang point of view nyo sa currently nangyayari sa politics ng Pilipinas? Ganun pa din. I mean, nakakapagod. Wala nang bago, pero nakakapagod din. Parang nakakawala ng gana. No? Pero wala, kailangan nating magpatuloy at lumaban pa din para hoping na may mabago. Pero yeah. So, paano nyo siya kinikwento sa students niyo, Sir Jai? Kunwari kasi kami, parang ako, nagsisingit ako. Pinapakita ko talaga yung mga picture nila. Kahapon, hello Yui, di ba kahapon nasa seminar ako sa Manuel L. Quezon University. Pinapakita ko talaga sa kanila, hindi, silang pag-usapan natin dahil yun ang pag-aaral yun ang pinag-aaralan natin dito. Hindi tayo po pwedeng mag-censor ng mga pangalan, ng mga, di ba, mga ganyan. Ang galing. Sa akin nga medyo medyo konting light touch lang. Hindi pa ako ganun ka-forward. Pero for example, yung mga related sa accounting, kunwari diniscuss ko yung SALN ni Sarah, ganyan. Kasi tinatry ko pa rin na ipasok. Pero hindi ko pa kaya yung kasing forward na, ito ang ginawa nila, ganyan. Ayun. Ako rin naman, hindi naman literal lang pa-forward. Minsan dinadaan ko pa rin sa biro, pero hindi po pwedeng hindi siya mawala. Nakita ko yung kay Robin. Sa slides. Tawang-tawa rin ako doon. Pero, ano yung message niyo, Sir Jai? Parang ano yung call to action niyo sa students? Parang ano yung, okay, ito yung nangyayari, ito yung view ko. Ano yung gagawin nila na gusto mo? Ano yung parang, okay, dahil ito na yung nalalaman nyo, ito yung pwede natin gawin. Parang wag na yung hanggang alam lang. Kumbaga, hindi pwedeng galit lang tayo hindi tayo pwedeng galit lang. Halimbawa, galit tayo tapos ipopost natin sa internet, sa social media. Well, malaking bagay yon, pero hindi po pwedeng hanggang doon lang siya matatapos at yun lang lagi yung parang kaya natin i-offer. I-organize natin yung mga galit na yun. Tapos, pag samasamahin natin, parang matakot sila kasi at the end of the day, tayo yung pinakamadami. Correct. Diba? So, iba't ibang yugto ng kasaysayan tungkol, diba? Makikita mo yan, French Revolution, diba? At iba't ibang klase ng mga nagbabago ang kasaysayan, nagbabago ang lipunan kapag ang taong bayan mismo ay tumatayo sa sarili nilang tumitindig sila ng sama-sama kasi silang mas madami. Correct. Ayun nga talaga, no? Parang, yun nga yung parang di ko rin ma-imagine kasi ang tagal na rin walang mobilization na, significant talaga. So, tingnan natin kung kaya talaga. Ang recent memory ko lang yung campaign pa ni VP Lenny, 'di ba? Parang doon yung malaki-laki talagang mobilizations at lumabas yung mga tao. Na puro kabataan. So, kaya nakakatuwa yung season na yun, ganun.
Kaya, ayun, sana maging more active din talaga lahat ng young people, ng mga bata ngayon. Ayun. Sir Jai, nung college ka, nag-rally ka or nag-ano ka, sumasali ka sa mobilizations? Hindi pa Parang masyado. ano na lang, fourth year na lang. Fourth year. Mm. Oh, Ako nga fourth more year na lang. Fourth year na lang. more keyboard warrior ako, ipa-share online, Facebook ang atake. Ayun. I mean, ayun, hindi naman natin mamaliitin. Hindi naman natin minamaliit. Pero kasi hindi siya sapat. Hindi na siya Lalo pa kulang na pagdating sa siya. usapin ng halimbawa, yung echo chamber, di ba? Mm-mm. Yung algorithm. Yung alam nyo, halimbawa, pag nag-post tayo sa Facebook, syempre yung mga friends natin, halos pareho lang din natin ng algorithm yan. Alam na nila yan. Correct. Tapos yung iba pa, ang di ko magets, yung nagbubura pa ng friends. Hindi na yan naabot sa mga kabila. Correct. So, Tapos ang pinakamagandang gawin talaga dyan, lumapit tayo sa kanila. magpakita. Yung iba kong friends, yung di ko magets, yung nagbubura pa sila ng friends na hindi nila kasang-ayon. Di ba pa, paano pa makikita yung mga pinagsasabi mo dyan? Or sino pa bang audience mo sa mga pinagsasabi mo dyan? Kung Valid nagtanggal ka naman. rin, di ba? Yung ganong frustration kasi may mga hindi ko talaga kinaya parang ganon. Pero valid naman na yung ganong frustration, pero yun hangga't maaari kung kaya naman talaga. Na ano, di ba? Parang okay lang. Sa akin, syempre yung iba, naka-hide, pero hindi ko babarin. Ako na lang ang makita nila, sila hindi ko na makikita, ganun. Ayun. Sir Jai, yung sa TikTok mo, kunwari, paano ka naman nag-start mag-TikTok and ano ba yung post mo na unang nagpa-blow up? Blow up? Ano bang tawag? Yung talagang nag-viral. Tsaka, ginusto mo ba talagang dumami ang followers? Parang ganun. Oo. Yung una kong content, first time ko gumawa ng TikTok content, umabot na ng 200 views. So, yun first post? First post. Wow! Pero yung million na views, nagsimula yun at kumbaga, yung consistent naman na pagpo-post, nagsimula naman na yun doon sa umabot ako ng 2 million na views. Yung, di ba, namatay si Rizal, kaya naman, tawagin na po natin ang paborito nating Mars, Camille Prats. Yan. Si Camille. Sa mga OG dyan, mga OG na followers ko, yun yung talagang nagpa-boom din sa akin, yung kay Camille Prats. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako. Napanood ba yun? Hindi. Napanood, hindi yata yung particular video na yun, Sir Jai. Medyo late ako. Parang nag-follow ako sa'yo, nasa mga 60,000-70,000 followers ka na ata nung nag-join ako sa page mo. Ganun. Oo. Ang galing. For the naman pala. Tapos, pero gusto mo siya? Na-enjoy mo yung maraming following ngayon? Na-enjoy mo na maraming nakakita nung post? Oo naman. Oo, sa'yo. Kasi, number one, na-feed niya na yung fantasy ko. Na makita ko sa TV. Sir Jai, congrats. Diba? Nakita ko. Yun yung pinanood ko kanina as research sa PTV. Doon ko nalaman ako doon. So, ano man ang mga susunod na mangyari, okay lang kahit ano na. Basta happy na ako doon. So, wala na akong pake sa mga susunod na mangyayari sa yung buhay. Ang saya. Nakita na Tapos, ano pa? Yeah, ano pa ba? Pati radyo, di ba? Nag-radyo ka na sa Abante ba yun? Ano bang pangalan? Abante Radyo. Taray, ang saya. Ang galing. Tapos, Sir Jai, tama ba? Wak-wakisim ba talaga? Wik-wik-wik? Ano bang tamang pronunciation? Kahit ano. Pero yung Kasi ba nga, ito nga sinasabi ko. Na hindi siya tungkol sa kung paano mo i-spelling o paano mo siya bibigkasin kasi hindi nga siya yung mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin, i-a-apply mo ba siya? Grabe, hanggang doon, ano to rin So parang, dahil hindi mahalaga sa akin ng basa, hindi magkanya-kanyang basa kayo nila. An intellectual queen pa rin hanggang sa wak ka. Grabe. Si Madam. Ayun. Sir Joy, thank you so much for today. Ako, fantasy ko ang na-feed mo today. Ang fantasy ko is makasama ka lang sa live. Thank you so much, Sir Joy. Grabe, alam mo ba, Bulacan ako, Sir Joy, pero ngayon nasa nagre-rent ako ng place sa QC kasi QC yung office. Pero Bulacan talaga ang base ko. Sa May Kawayan. Doon lang Saka sa QC? Sa may, Diliman area. Sa may Vertis, ganun. Malapit sa Trinoma SM. Ayun. Doon lang. Sige. Sana magkita tayo. Talaga? Punta ako dyan sa BSU. Mamasyal tayo sa BSU. Or punta ka sa kapag may gala ako sa
kapag alimbawa may gala ka tapos pauwi na ako ng Bulacan, edi daan mo na ako ng QC. Sige sir. O, Sige, di ba? sir. Sige sir, sige sir. Sabihan mo lang ako, chat mo ako sa TikTok, ganyan, or sa IG kung bigay mo yung IG. Tapos, ayun, di pa ako nakapuntang BSU. Baka dapat invite mo ako sa BSU. Ano bang makikita sa BSU? Library. I mean, Ako na lang mag-invite sa'yo. hindi ko alam. Sa ano na lang tayo mamasyal? Sa UP na lang tayo. Yan ang makikita mo sa BSU. Sa UP na lang Sige. tayo mamasyal. Food trip. Marami kaming mga, ay wala na pala yung isawan namin. Nasarap pala ang isawan. Siomay, ganyan. Mga cheese-stick, ganyan. Sige lang. Sige. Sige. Pwede. Thank you so much, Sir Sa Jai. 11. Ay, wow, ang bilis. Wait lang. Ako muna. Chat tayo, Sir Jai. Tingnan Kasi natin. may gala ako ng 11. Saan ka Sige, gagala sige. sa 11? Chat mo. Saan ang gala mo Sa sa 11? Department of Energy. DOE? Saan ba ang DOE? Tama ba? QC ba yun? Baka malayo pa. Basta something na ahensya ng gobyerno. As in, NPC to? at NPC. Talk Oo, talaga. mag-talk. Ay, ang galing, Sir Mga Jai. ahensya ng gobyerno. About sa SOGI, ganyan. Singilin mo sila, Sir alam Jai. ko, Oh. QC lang yun. Di malapit lang pala ako sa'yo ngayon kapag nandun ako. Di gumala na din. Kasi ang nangyari, kapag nag-seminar kasi ako, diretso uwi, parang minsan naboboard ako. Gusto ko munang gumala. Oo nga, sayang eh. Sige, pwede. Chat mo ako, chat tayo kung pwede ako ng 11. Ano bang araw 11? Sige. Thursday. Sige. Chat tayo. Sir Jai, thank you. Tapos, Thank alam you mo so bang much. kinakabahan pa ako dun sa message? Sa TikTok pala kasi, kapag hindi mo pag di kayo nagpa-followan, pag di kayo friends, isang message lang pwede. Tapos hanggat hindi nagre-reply yung isa, hindi na makakapag-send ng second message. So talagang yung kaba ko parang, oh my God, ito na yung one message ko kay Sir Jai. Tingnan natin kung sasagot. So thank you Sir Jai for napaunlakan kami. Thank you. Kasi- Thank you. Nagla-live kami Sir Jai. Share ko lang Sir Jai, kwento lang ako. Nagla-live kami ng friends ko mga 10 p.m. to 11 p.m. 11 p.m. Pero nagmo-Mobile Legends lang kami. Ganyan. Chika-chika. Tapos last week, may na-invite din ako isa pang teacher. Criminology teacher naman, si Ma'am Hana. So, ayun, siya naman yung kachika ko. Tapos yung mga friends ko, yung ibang viewers, ikaw yung nire-request, si Sir Jai naman yung next, si Sir Jai naman yung next. Sabi ko, walang nakakahiya naman kay Sir Jai. Pero ayun, so thank you so much Sir Jai. Napaunlakan kami at ang ating mga aking viewers. Ayan. Thank you so much po. Ay, Sir Jai, last message pala daw. Ay, last question daw. Ayan. May pag-asa pa raw ba yung Pilipinas? I think okay na ending question to. Sige. May pag-asa bang Pilipinas? I'm not gonna answer that directly. Pero magkukwento muna ako sa inyo. Go. Meron isang sikat na kwento sa No Limit Anghel tungkol kay Piloso Potasio. Si Piloso Potasio ay meron na kasalubong na bata sa kalsada at yung bata ay hawak-hawak niyang isang ibon. Ngayon, ang gustong mangyari ni Piloso Potasio, pakawalan yung ibon para mabuhay pa. Yung bata, pilosopo din. So kapag tinanong siya ng bata, hula mo kung anong gagawin ko dun sa ibon. Pag sinabi niyang bibitawan ko, ang gagawin ng bata, mas lalo niyang sasakalin yung ibon. Pag sinabi niya naman na papatayin mo, ang gagawin ng bata, bibitawan niya para makalipad ang ibon. Basta ang mangyayari dyan, ang psychology ng bata, gusto siyang mananalo. So para alam mo yun, gusto ng bata siya palagi ang panalo. Mm-mm. So si Piloso Potasio, ang naisip niyang sagot ay, at ito rin yung sagot ko sa tanong mo, kung may pag-asa pa ba ang Pilipinas? Ang sagot natin dun ay, nasa ating mga kamay. Ay, ang ganda. Diba? Okay. Nasa kamay natin. It's up to us kung may pag-asa pa ba o wala. So, kumbaga, kung mag-hope tayo na may pag-asa pa, tapos wala naman tayong ginagawa, ano yan? Tingin mo may mangyayari? Ang ganda, Sir Jai. Wala. Ang ganda. Hindi ko na dadagdagan kasi parang perfect answer na yun, Sir Jai. Hindi ko na kayang dagdagan pa or hindi na kailangan dagdagan. Super thank you, Sir Jai. Sir Jai, next time ulit, pwede ba tayo mag-schedule ulit? Please. Please. Sure. Promise? Nag-enjoy ka naman, Sir Jai. Anong mga gusto mo bang topics next time? Tayo, live tayo, pero isang camera na lang. Tapos,
nasa coffee shop tayo, nagkukwentuhan. Sir Joy, Oh, gabi diba? kasi gabi kami nagla-live. Tsaka sayang okay. yung mic ko. Magkita na lang tayo sa coffee. Ay, pwede rin. Sige. Pag mga umaga. Sige. Mag-schedule tayo. Thank you so much, Sir Diba? Joy. Salamat ng maraming. Guys, say thank you to Sir Joy. Tapos, paki-follow din si Sir Joy, please. Tsaka send Salamat. hearts and gifts. Sir Joy, salamat. Salamat. Sorry na pahaba na Salamat. tayo at na-istorbo namin ng kain mo. Next time ulit. Okay lang, hindi okay lang. Okay lang, salamat po, salamat. Sige, thank you Mag-ingat so po kayo dyan. much. Thank you po.